Viva Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ibig ang banal at masamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang din natin ngayon ang paggunita kay San Francisco de Assis. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunton nawa namin ang iyong landas upang masundan namin siya at magkaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw, ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman, kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humanga? O sa pinanggalingan, kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na baka nga iyong kaya, pagkat ng likhain ng daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Kayo ba ay taga Corazin? Kayo ba ay taga Bethsaida? O kayo ba ay taga Capernaum? Siyempre hindi. Dahil ang iba ay kung saan-saang lugar nanggaling. Ganun pa man, ang Ebanghelyo ay galing po sa isang sitwasyong pagkatapos ipadala ni Jesus, isinugo ni Jesus ang 70 upang magpangaral ng mabuting balita sa kaniyang pangalan. Sila ay nagsibalikan at nag-report sa kaniya. Ang tono ng Ebanghelyo ay medyo mabigat dahil isinusumpa niya o Jesus is cursing ang 3 bayan na nakapalibot sa loob ng Galilea. Ang Corazin, Bethsaida at Capernaum. Ang mga lugar na ito ay ang nilakaran, ginalawan, binigyan ng himala, nagpakita ng kapangyarihan ni Kristo sa ngalan ng kaniyang misyon. Ang bayang Corazin, ang bayang Bethsaida, at bayang Capernaum ay nakasaksi na ng mga bagay na hindi nila nasaksihan noon pa man. Nasaksihan nila kung paanong nakakita ang bulag, nakalakad ang mga pingkaw at pilay, nagkaroon ng karamdaman ng mga taong ang kamay ay hindi maiunat, gumaling ang mga ketongin, napatawad ang mga kasalanan ng mga taong malalayo sa lipunan. Nasaksihan nila ang kagandahang loob, ang awa at pag-ibig ng Diyos sa presensya ni Kristo. Pero sa kabila nito, sila ay malayo sa Diyos at ayaw magsisi sa kanilang kasalanan. Prerequisite po na makapasok sa kaharian ng langit ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ang taong hindi kayang magsisi sa kasalanan, kahit siya ay Kristiyano na, kahit siya ay deboto na, kahit na siya ay palaging nagsisimba, pero hindi marunong tumanggap sa kaniyang kasalanan, ay hindi makakasama sa kaniyang kaharian. Ibabagsak ka ng Diyos at ilalagay sa Hades. Ano po yung Hades? Sa Griego, ang Hades ay impyerno. Kaya sa ating Ebanghelyo ay binibigyan tayo ng pagkakataon ni Kristo na lumapit at magsisi, makinig sa kaniyang pangaral, at palaging ilagay sa puso ang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa araw-araw na ating pagkakasala. Wala na po si Corazin, wala na po si Bethsaida, wala na si Capernaum. Ito ay napalitan na ng pangalan ng bawat isa. Pang pangalan mo ay Pedro, kawawa ka Pedro. Kung ang pangalan mo ay Luz, kawawa ka Luz. Ikaw, kawawa ka Egay. Kawawa ka. Iduktong din niyo yung pangalan niyo. Kawawa tayo. Dahil tayo na pinagpakitaan ng himala ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, pero hindi tayo makaluhod sa harapan ng Diyos upang humingi ng kapatawaran, wala rin tayong lugar
sa kaniyang kaharian. Bakit nabanggit ang Tiro, ba't nabanggit ang Sidon? Sapagkat hindi naman kilala nila ang Diyos. Sabi nga ng Ebanghelyo, kung nakilala lamang nila ang Diyos, sila ay magdadamit ng sako. Ibig sabihin, kung nakilala nila ang Diyos sa kanilang buhay, kung may pagkakataong makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay, sila ay magsisisi sa kanilang kasalanan. Tayong lahat na deboto, kilala natin ang Diyos sa mukha ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang kaniyang mukha ay larawan ng awa at larawan ng pag-ibig. Binibigyan tayo palagi ng pagkakataon, kasing bigat ng Ebanghelyo ngayon, na tayo ay magsisi at bumalik sa kaniyang pangalan. Magpayakap tayo sa awa ng Diyos. Hayaan nating tanggapin tayo ng Diyos dahil nakikita sa atin ang kababaang loob ng pagsisisi. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang pagiging tao at pagiging Kristiyano. Magkasama po iyan. Kapag Kristiyano ka, nakikinig ka at sumusunod ka sa mga salita ni Kristo. Hindi pwedeng i-dichotomize, hindi pwedeng pagdalawahin. Deboto ako sa Biyernes, bukas Sabado, magnanakaw na uli ako. Deboto ako kapag Biyernes, mamayang gabi, magsisinungaling na naman ako. Mamayang gabi, babalik ako sa aking tindahan kasi tapos na ang aking debosyon. Tutubigan ko na naman ang suka para hindi maubos. Mangloloko pa rin ako. Mangmamarites pa rin ako ng ibang tao. Pag-uusapan ko pa rin ng ibang tao, ang saya-saya ng tao kapag ang pinag-uusapan ay buhay ng iba, pero buhay nila, hindi nila maayos sa harapan ng Diyos. Malalim ang pinaghuhugutan ni Kristo. Tayo rin ay dapat lumalim sa mga bagay na ito. Kristiyano ako through and through. Mula Lunes hanggang Linggo. Kristiyano ako. Kristiyano ako 24/7. Kristiyano ako pag natutulog. Kristiyano rin ako pag gumigising. Kristiyano rin akong mag-isip. Kristiyano din akong dumama. Huwag nating hayaang ang pagkatao natin ay hiwalay sa pagiging Kristiyano. Hindi ito magiging paraan upang tayo'y makapasok sa kaniyang kaharian. Kristiyano ako habang kumakanta. Tama? Kristiyano ako habang nangungulekta. Kristiyano ako habang nagbabasa. Kristiyano ako habang ako'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan. Kristiyano akong uuwi at Kristiyano rin akong babalik sa susunod na Biyernes. Hindi mababago sa pagiging Kristiyano, tayong lahat ay nagiging kawangis ng ating Poong Jesus Nazareno. Nasa sa inyo, nasa sa ating lahat ang tatak ng Poong Jesus Nazareno na tatak ng awa at pag-ibig sa kapwa. Sapagkat ang totoong Kristiyano ay namumuhay sa salita ni Kristo. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo na tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Panalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Panalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Anak at pinapayanan namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at puti ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaluhan, ay aming inaalay, aming higit ang mapara, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat
sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng karangilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inakala ang narinig mo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco de Assis, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila na noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipinulog namin. Amin. Pagkaligtasan sa Padre Jesus Nazareno.